Sinong bang ayaw ang mahuli lahat yung mga buhaya na yan? Lahat naman ng taxpayer at saka Pilipino, gustong-gusto talagang makulong yung mga buhaya. Kaya lang, yung mga buhaya na sinasabi nyo na nasa Malacanang, paano makukulong yun kung puro chismis lang yung sinasabi nyo na pruweba? Chismis ng kapitbahay mo, sinabi bangag. Sinabi kurakot. Pero wala naman kayong maipakitang ebidensya. 'Di ba? Paano natin malalaman kung talagang kurakot 'yun? Ito, yung impeachment ng BP Sara. 'Di ba? Nakikita mo si Madriaga. May papakita na siyang ebidensya. Pero yung mga bobong didilis, hindi pa rin naniniwala. O, paano gagawin natin diyan? 'Di ba? Ang pinipilit nyo ng mga kurakot sa inyong pagkakaalam ay si Romualdez at saka si Marcos. Pero wala naman kayo maipakitang ebidensya. Diba? Sasabihin nyo, sinasabi ng madaming tao. Pwede ba sabihin natin sa korte yon? Ang korte ay tumatanggap ng ebidensya, pruweba, resibo. O, diba? Bago nila yan kakasuhan. Bago nila yan huhusgahan. O yun. O di ba? O eto. Kayo naman ay nanonood din ng video, panoorin niyo na lang to para medyo magkaroon kayong ng konting kaalaman. Abogado na to, itong nagsasalta na to, baka sakasakaling pakinggan ninyo. O sige, manood kayo para hindi kayo patanga-tanga. Tandaan niyo po, may aral dito. Words may deceive but numbers never lie. Sa mundo po ng politika, madaling gumawa ng press statement or political spin. Pero sa loob po ng korte, kapag inilatag na ang bank records, doon na nagtatapos ang ingay. Alam niyo po yung waiver of rights ni Madriaga under the Bank Secrecy Law ay para pong pagtanggal yan ng blindfold sa mata ng hustisya. Kung yung bangko po ay magsasabi ng kwento na kung saan kino-confirm lahat ang sinasabi sa publiko ni Ramil Madriaga, doon po natin makikita ang tunay na mukha ng pananagutan. Alam niyo po kasi yung pera ng bayan ay may bakas po yan. At ang bakas na yon ang magtuturo kung sino ang dapat managot sa taong bayan. Ang money trail, ang mapa, tungo sa katotohanan. At ngayon nga, ang mapang ito ay bukas na para sa ating lahat. So abangan po natin ang mga susunod na kabanata dito sa investigasyon ng confidential funds na yan at sa lahat ng mga allegedly mga illegal activities ng Vice Presidente dyan po sa Committee on Justice, sa House of Representatives at malaman natin ang katotohanan. Totoo ba ang sinasabi ni Ramil Madriaga o si Vice President Sara Duterte ang nagsasabi ng katotohanan?